What's up, Go Fam? Okay, so halos patapos na tayo sa bilad-bilad. So, dito tayo ngayon sa gubat. Charis. Okay, so pag-usapan natin, Go Fam, yung ukay-ukay. Yon, yung mga labos, mga fly-by-night na mga binhi. Kasi nga, merong nag-comment. Gawan ko daw ng review, ganyan. So, yun, Go Fam, kaya hindi ko ginagawan yan ng review. Kasi nga, personally, hindi ako palo sa mga ukay-ukay na binhi. Okay, kung effective daw siya, kung okay daw siya. Hindi ko sinasabing lahat hindi okay, no. Pero meron akong tatlong rason kung bakit hindi ko pinapatronize ang ukay-ukay na binhi. Unang-una, kung mapapansin nyo yung mga nagpo-post sa Facebook, no, is gumagamit sila ng hindi nila brand. Okay? Bakit? Kasi nga for sure kung lalagyan lang nila ng generic yan, hindi tatangkilikin. Alam naman natin na yung brand, years ang ginugol dyan para makagawa ka ng trusted na brand. So in short, kahit na farmer tayo, no, meron naman tayong prinsipyo, meron pa rin tayong prinsipyo na hindi natin tinatangkilik yung mga nakaw na mga bagay. Okay. So, unang-una, ninanakaw nila yung brand, yung pangalan. So, personally, ako kasi, pag ganon, ah, ano tayo dyan, auto-pass tayo dyan, Go Farm. Although, naintindihan ko din, yung mga farmer na kung saan yung mura, saan yung mas kikita sila, doon. Okay? Pero personally, hindi ko tinatangkilik yung mga bagay na nakaw. Okay? Kahit nga sa field, meron yan eh. Alam mo yun, yung mga nagbebenta ng crudo, pag mga ganyan, alam nila, hindi ko binibili yan. Mas mura yon. Kahit din pag time ng mga ayuda, kasi alam naman natin, during ayuda time, meron naman talagang mga hindi farmers doon or na-register na farmer, pero hindi na sila actively nagtatanim. Yun, binibenta nila lang mas mura yon. And ako din, di ko rin binibili pag ganon. Kasi 'di ba, although farmer lang tayo, pero syempre meron pa rin tayong prinsipyo, Go Fam. Okay. So unang-una, kaya hindi ko tinatangkilik yung mga ukay-ukay is una is nakaw sila. Okay. And pangalawa, kung legit man yung seed, ibig sabihin ninakaw din ulit. Kasi nga nakakuha sila ng mga parent seed. So hindi ko alam kung paano nangyari doon. Pwedeng siguro sa grower yon, nagtabi ng parent seed, or hindi ko naman sinasabi to, ako na rin sa technician din, nagtabi ng seed tapos doon nagpadami. So legit nga naman talaga yung seed noon, Go Fam, no? Kaya kung mapapansin nyo sa mga nagbebenta ng mga ukay-ukay, hit and miss. Kasi yung pangalawa nun is quality control. Okay, kung mapapansin nyo, meron yung mga okay, meron yung mga hindi. Kasi nga, walang quality control yan, Go Fam. Okay, kahit sino pwedeng gawin. Magtanim lang, tapos lagyan lang ng kulay, yun na yun. Okay, yun na yun. Okay, so kaya hindi ko mare-recommend din kasi nga alam mo yun, ang haba-haba nung igugugol mong panahon, lalagyan mo ng yung alam mo yun, kakapitalan mo siya, naggumastos ka sa mga abono, sa mga ano mo yun, yung mga medisina, tapos biglang tinipid mo sa seed, ano yan mapapalpak ka doon, Go Fam. So, sayang yung panahon, sayang yung pera, sayang yung pagod. Okay, kaya hindi ko nire-recommend na bumili kayo ng mga ukay-ukay na seed. Kasi ano yan, hit and miss tawag ko doon. Hit and miss, pwedeng mataon ka doon sa okay, gagana, pwedeng hindi. So, sayang. Okay, tapos yun pala, yung nangyari, yung isa sa mga kasama natin dito, tuwang-tuwa nung start nung cropping kasi nga nakakita siya nung decalb. Okay? Ang bili niya, maniwala kayo sa hindi, nasa 2.8 per bag. Okay, hindi lang 'yon. Meron pang 10 plus 1. So tuwang-tuwa, sabi niya, nakabili ako, ganyan. So sabi ko, nung una, skeptic na ako diyan. Kasi nga, unang-una, mura. Okay. Tapos, tignan ko kung mahanapan ko pa yung picture, lagay ko sa comment section ko ano yung tsura nun, no? So, nakabili siya ng 20, tapos may 10 plus 1 pa siya. So, yun nga, nag-ani na ngayon. Inaantay ko na lang yung ani niya, pero sabi niya sa akin, sabi ko, ay, tinanong ko pala siya,
bago niya anihin. Sabi ko, ano, kumusta yung mais? Sabi niya, wala, sabi niya. Ang liliit. So, yun Go Fam, yung sinasabi ko na, alam mo yun, sayang yung pera, sayang yung panahon, sayang yung pagod, tapos may tataon ka pa sa bagsak ng presyo. So, yun yung masaklap doon. So, sana sa mga nang scam, sana happy kayo at nakakatulog kayo ng mahimbing. Tapos, yung kinita nyo, pakain nyo sa pamilya nyo. No? Pangatlo, ito yung makikita ko ngayon. Since medyo may mga tumatangkilik ng mga ukay-ukay seed. Ito mga susunod na mga croppings, magkakaroon ng mga super ukay-ukay. Okay, kasi kung tama yung aking computation, sa isang hektarya, siguro mag-gross sila ng mga kalahating milyon. Okay, kasi mantakin mo yung 18 kilos, ibebenta mo ng 2,000 to 5. Tayo magkano lang ang benta natin? 16, 17 per kilo. 'Di ba? Although may mga added expenses sila, pero ano lang naman yun, konti lang naman yun. So, magkakaroon ng super ukay-ukay. Which I think, kapag hindi ito na-control, hindi ito naagapan, ito yung isa sa mga sisira ng industriya ng mais, ng hybrid corn, yung yellow corn. No, kasi nga, kahit sino na pwede nang gawin. Kahit sino pwede nang mag-produce. Okay? Ang gagawin niya, ganito. I-mention ko na lang produce ng seed. Legit man o hindi. Lalagyan ng fungicide. May kulay yan green or pink or red. Okay? Tapos ipapak. Tapos gagamitin yung mga pangalan. Mention ko na lang, Decalb. Lalagyan dyan, 82822 or lalagyan ng NK or lalagyan ng Pioneer. Tapos may mga magko-comment naman doon, legit to, legit, ganun. So, hindi lang, alam mo yun, hindi lang kayo nakakamura. Alam mo yun, nire-risk nyo din yung kita nyo. Pangalawa is mawawalan din ng trabaho yung mga legit talaga. Okay? Kasi nga, tingnan natin, kunwari pinagpatuloy natin yan. Sa tingin nyo, yung mga nagpro-produce ng seed na nangongopya, is ipagpapatuloy ba nila yung pagre-research nila or mag-aantay lang sila ng bago para manakaw ulit? Okay? So, hindi lahat yun pero ang mga sinasabi ko, ito yung mga magpo-post sa Facebook tapos gagamit ng brand ng may brand. Okay? Kasi, kung talagang, ito pakiusap ko, kung talagang magpo-produce kayo, yung legit sana. Hindi ninakaw, talagang alam mo yun, kayo yung nag-produce. Okay, yun yung pakiusap ko. Kasi nga kung magawa nyo talaga yan, makakamura tayo dyan. Okay? And pakiusap ko din sa mga seed company, yung mga legit, kung maaari, wag naman na masyadong mataas. Okay, hindi ko alam kung paano yung cost of production nyo, kung ano yung technology doon. Sana wag masyadong malayo din. Okay? So, kung ano yung mga products natin, idiretso na natin sa mga farmers. No? Kasi nga, pag pinapasa pa natin yan sa mga middleman, dun lumalaki, dun nagiging mas mahal. Kami naman mga farmer, magtatanim kami at magtatanim kasi ito lang hanap buhay namin So, kahit hindi nyo yan i-promote, alam mo yan, kasi kami kung saan ang mura, saan maganda, doon tayo. So, yun, Go Fam, yun yung aking rason. 3 reasons kung bakit hindi ko marirekomenda sa inyo na bumili or tangkilikin, although dun ka mas makakamura. Kasi masisira ang buhay mo dyan.